I don't need money, man, I don't need cash. The only thing I need is a shorty real bad. Oh, di wag ang giganda, mahiwag ang mahiga sa'kin, hudog ng langit. Wailun TikTok yapay-yapay. Yup, 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 yup. คนโสดอยู่ไหนyapay. Wailun TikTok yapay-yapay. Yup, 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 yup. คนโสดอยู่ไหนyapay. Nakakainis? Hay nako te, imbis na ma-stress ka dyan, isukat mo na lang kaya to. Ang ganda kaya nito. Sigurado ka bang kakasya sa akin yan? Bukas na yung kasal ko. Ba't pa kasi ako in-scam nung kausap ko dun sa wedding gown? Aligaga tuloy ako ngayon. Ate naman, hayaan mo na yun. At least ngayon, nakagawa tayo ng paraan. Ito na yun, no? O, tingnan mo kaya tong gown na to. Ang ganda kaya. Patingin nga. Wow! Maganda naman siya. Teka, kanino ba to? Baka pag sinuot ko to sa kasal ko, mas lalo kami maghiwalay ni Hector, ah. Hiniram ko lang yan sa best friend ko. Sinuot pa daw yan ng nanay niya nung kinasal siya. Pero naitago naman daw nila ng maayos yan. Kaya tingnan mo, oh, parang bago lang, di ba? Ang ganda pa rin. O ano ate? Let's go? Oh, wait lang. Kuhaan na muna kita ng tubig, ha? Diyan ka lang. Kim, kinakabahan ako. Ano? Kinakabahan? Bakit naman? Ipon ko ba kung bakit eh? Asus! O siya, sige, wait lang. Kukuha lang ako ng tubig doon. O ate, uminom ka muna. Bakit ka ba kasi kinakabahan, ate? Kaming pamilya mo at mga kaibigan mo rin naman yung mga nandoon. Ewan ko ba? Ganito pala yung feeling ng ikakasal, no? Grabe, kinakabahan ako pa. Hindi na ako makahinga. Isipin mo na lang na mamaya magiging asawa mo na si Kuya Hector. At mabibinyagan din na rin yung kamang nabili nyo, diba? Anyways, tingnan mo yung gown. Bagay na bagay pala sa akin. Oh, tingnan mo. Oh, fit na fit, diba? Oo nga, no? Oh, diba? Sabi ko naman kasi sa'yo, ate, trust me. Kim, ano nangyari sa ate mo? Nahimatay siya habang naglalakad siya sa aisle. Ewan ko ba? Wala naman siyang sakit eh. Healthy ang ate ko. Tapos ngayon, nasa ICU siya? Ito na nga ba yung kinakatakot ko? Siguro may sumpa talaga yung wedding gown na yun. Ha? Namatay din kasi yung nanay ko habang suot niya yung wedding gown na yun. At balita ko pa, namatay din to yung unang may-ari ng gown na yun. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Tsaka bakit pinahiram mo pa? Excuse me, ginawa na namin ang lahat para mailigtas si Miss Fiona. Pero ang bilis kumalat ng lason sa katawan niya. Kaya ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na wala na po si Miss Fiona. Nakikiramay po ako. Ngayon, humanda ka sa akin dahil susunugin na kita. Anak, tama ba yung narinig ko? Pwede mo pang isuot yan. Opo, itay. Dahil may sumpa ang gown na to. Naalala niyo pa po ba nung kinasal kayo ni inay na habang suot-suot niya ang gown na to, nahimatay siya at namatay din sa araw na yon? Katulad nung may-ari ng gown na to, di ba namatay din po siya habang suot ang gown na to? May sumpa ang gown na to, itay. Kaya dapat dito, sunugin. Nak,
totoong may sumpa ang gown na isinuot ng nanay mo. Pero yung gown na hawak-hawak mo ngayon, hindi yan ang gown na isinuot ng nanay mo. Dahil ang gown na yon, matagal na namin sinunog. Po? So bakit namatay si Ate Fiona? Planado ba ang lahat? May kinalaman kaya si Kim dito? Grabe. You know, Tanya, I can't believe na ikakasal na ako sa taong pinakamamahal ko. Oo nga eh. At kay Kuya Hector pa talaga. Grabe no? Sino mag-aakala na ikaw ang magtutuloy ng kasal ng ate mo? Oo nga. Finally, after 10 years na in relationship kami ni Hector, matutuloy na yung kasal namin. 10 years? Teka, di ba kakamatay lang ng ate mo 5 years ago? Nakausap ko yung tatay ko nung mga panahong sinusunog ko yung wedding gown na akala ko may sumpa. Pero hindi ito yung wedding gown na yun ang sinuot ng nanay ko sa kasal nila. Dahil yung gown na ginamit ng nanay ko, matagal na pala nilang sinunog. So, ibig sabihin, hindi sa wedding gown ang naging dahilan kung bakit namatay ang ate mo. At nung gabing pagkatapos bawian ng buhay ng ate mo, nakita ko kayong dalawa ni Hector sa hotel na magkasamang magka-holding hands. Kim, magtapat ka sa akin. Tama ba ako ng hinala? Sorry, ate. Mas nagmamahalan kami ni Hector kaysa sa'yo. Ate, eto na yung tubig nyo. Sinasabi ko na nga ba? Miss Kim, magsisimula na po ang wedding ceremony. I'm coming! Nakabalot pa lang, gusto ko na amuin. Mahiwagan mo, gusto ko na himayin. Hagod mo, ang sarap, utak ko'y kontrolin. Isa pa, baby, huwag mo kong iwanan ng biti. Marami pa na ikaw ang hanap, gusto kita na matikman. Ang malasa sa alapan. May sumaway, magiling at magimay. Always side, parang kahit amas ko walang sablay. Maraliwaga, ikaw ang hanap, gusto kita na matikman. Ang malasa sa alapan. Katulad ko ba kayo na masyadong sensitive yung skin? Like parang araw-araw na lang, gusto mo na lang gumamit talaga ng wipes para pangpunas sa kahit anong part ng katawan mo? Well, kung parehas tayo na masyadong sensitive yung skin, may i-recommend ako para sa'yo. Ito lang naman ang Yobo Baby Wipes. So hitang-kita din naman dito mga mi kung gaano siya kakapal at kung gaano kataba itong baby wipes na to. Sa isang bundle pa lang ay grabe, 3 na pala ang laman nito. Sa bawat bunot ko ng wipes ay isa lang ang lumalabas. Not like sa mga ibang wipes na kapag binunot mo yung isa ay sumasama yung kasunod nito. Multi-purpose din pala siya mga mima ko dahil hindi ko lang sa face ginagamit ang Yobo wipes na ito dahil ginagamit ko rin siya sa panglinis ng mga sapatos ko or sa mga boots ko. Kaya kung gusto nilang itry ang Yobo Baby Wipes, nasa taas lang ng pangalan ko ang yellow basket. Pinutin nyo lang po iyan at mag-check out na kayo. Go! Dinadala